Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, aming mga taga-subaybay. Muling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Last week, nagkaroon tayo ng napakamakabuluhang talakayan ukol sa deadly measles at cancer. Ngayon naman ay pag-uusapan po natin bilang buwan pa rin ng Pebrero at ang simoy ng pagmamahalan ay ating mas nararamdaman. Ating iisa-isahin ang tamang pagbibigay pansin sa ating mga puso. Kaya nga mga minamahal namin taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Para po sa inyong impormasyon, mayroong Presidential Decree number 1096 na nilagdaan noong 1973 na tumutugon sa national effort upang mapataas ang awareness ukol sa pisikal na kondisyon ng mga puso. At kaugnay pa rin po sa pagdiriwang ng Heart Month, ay nagdiwang ng 19th anniversary ang PhilHealth na nagsisilbing katuwang ng Department of Health sa pagbibigay ng universal healthcare mula pa noong Feb 17, 1995. Kaya atin din pong hihimayin ang kanilang mga programang pangkalusugan para sa ikabubuti ng lahat. Ako naman po, si Dr. Darang, inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Mga pag-iingat at kung paano maiiwasan ng mga sakit na maaring dumapo sa ating mga puso ay ating tatalakayin. Ang mga tulong natin para mapangalagaan ito ay amin ding ihahain. Mamaya lamang ay may makakapanayan po tayong eksperto sa larangang ito. Kaya tutok lamang kayo. That is right, ASEC. Dagdag pa dyan ay about 90% of Filipinos have one or more risk factors for cardiovascular disease. Kaya naman napakahalagang maging aware at conscious tayo dito upang maiwasan talaga ang mga sakit na maaaring dumapo sa ating mga puso. Sinisiguro naming magiging informative and exciting ang ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, PhilHealth, at ukol sa ating mga puso upang hindi lamang ito mapagmahal, ay mapanatili din natin itong malusog. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging The Doctor is in! Mahalaga po ba talaga magpamiyembro sa PhilHealth? Dapat pa bang magpa-check up kahit wala namang nararamdamang masama sa puso? Ayan nga po ang mga tanong ng ating mga kababayan sa segment natin na Doc Tayag, Pakisagot. Ulitin nga po natin, dapat po ba daw magpa-check up kahit wala namang nararamdaman sa ating puso, Ase? Alam mo, hindi naman ibig sabihin walang nararamdaman sa ating puso ay wala tayong sakit sa puso. Halimbawa, namamanas yung paan natin. Yan ay senyales na baka may sakit tayo sa puso. Yung hirap tayong huminga. Kaya mahalaga, magpa-check up tayo. Tama. Pangalawa po, mahalaga daw ba po bang maging member tayo ng PhilHealth? Kailangan pa bang in-memorize yan? Alam nyo, sa PhilHealth, di kalidad na ang serbisyong makukuha nyo po. Hindi pa butas ang bulsa nyo. Correct. At ang pamilya nyo po, ang kalusugan nila, segurado. And ASEC, around 6 pesos per day lang ang dapat nilang i-shell out para maging miyembro ng PhilHealth. Tama yan, Dara. Mas mahal pa yung Anli. Tama. 20 pesos din yun. Anli calls nyo. Tutok lamang po at magbabalik ang The Doctor is in.
Nakatutok pa rin kayo sa The Doctor is In. Definisyon, mga sanhi, paano maaksyonan at maiiwasan ang mga sakit na maaring dumapo sa ating mga puso ay atin nang mapag-uusapan. Makakasama natin ang magpapaliwanag niyan. Mula sa Philippine Heart Association, let's all welcome Dr. Helen Ong Garcia. Magandang hapon, Dr. Helen. Magandang hapon, Asik Tayan. Para sa kapanganan po ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang i-elaborate ang function ng ating puso? Ang puso po ay ang pump ng ating katawan. So ang puso ay dapat nating isipin. Siya yun actually nagbibigay ng dugo sa iba-ibang parte ng katawan, sa ulo, sa paa, sa intestines, pati na rin po sa mga iba-ibang parte like sa kidneys po. Kung wala pong puso, wala pong nutrisyon ng katawan, wala pong oxygen po. Doctor, gaano po kahalaga maging aware or conscious sa ating mga puso at ang primarily function po nito? Napakalaga kasi isa lang po ang puso natin. Hindi po katulad ng kidneys, ng lungs, dadalawa yan. Kung may isa man mawala, ay may isa pa natitira na maaring magtulong sa katawan. Ang puso at isa at ang puso ay tumatanda. So kung di natin inaalagaan, maaring mas mapaagang mapagpagtanda ng puso natin at magkaroon ng sakit at mawalan pa ng function. Alam mo, Doctor, may nagtatanong nga sa amin na yung mga magkasintahan na nag-break, sumasakit daw ang puso. Ano ba talaga naging sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Kasama ba yon? Maaring isa yon kasi stress ay nariyan kung kagkaroon ka ng broken relationship. Pero ang karamihan may maraming kadahilanan ng sanhi ng puso. Isa na nun kung ikaw ay isinilang sa isang pamilyang may sakit sa puso, yun ang tinatawag na genetics. Yan ay hindi maiwasan maliban kung magpalit kayo ng apelido. Pangalawa ay yung maling pamamaraan ng pag-aalaga sa katawan. Yung mga taong hindi tama ang pagkain, hindi nag-exercise, o di kaya yung mga taong may nag-smoke, o di kaya mali ang pamamaraan na sobra naman ng ehersisyo, nagkakaroon ng sakit sa puso. Meron na yung mga ibang maliliit na porsyento nagkakaroon ng sakit ng puso dala ng infeksyon. Katulad ng alam natin ng rheumatic heart disease na mula pagkabata nagkakaroon ng infeksyon sa throat o di kaya sa skin, yung organismo mahal na mahal ang puso kaya nagkaroon ng rheumatic heart disease. At yung mga viruses na maaaring mag-cause ng pagkahina ng puso ang tinatawag na myocarditis. Doctor, maaari ba kayo magbigay ng mga sintomas na may sakit sa puso para na sa ganun yung mga nanonood sa atin ngayon ay magsuspecha na baka panahon na para magpatingin sa doktor at baka meron silang sakit sa puso? Tamang-tama lang ang payo ngayon kasi heart month ngayon. Kaya ang sakit sa puso ay hindi maiwasan since siya ang pump ng katawan, siya ang powerhouse, ang unang sintomas maramdaman ay hingal. Hingal na kasabay ng kawalan ng lakas para gawin ang normal na activity. Kung ikaw ay dating nakakaakyat ng isang palapag ng hagdan na walang pagod, ngayon napapagod ka at ikaw ay mayroon mga tinatawag na factors, risk factors. Nag-smoke ka, may diabetes ka, may high blood ka, ang cholesterol mo mataas, maaring dapat dalawin, baka may sakit ka sa puso. Paninikip ng dibdib na hindi naman kang nabugbog o wala ka namang trauma o di kaya wala ka naman maaring isipin na magkaroon ka ng paninikip ng dibdib kasabay ng pamamanhid ng kaliwang kamay na hindi naman tuloy-tuloy na pasulpot-sulpot, isa na naman sintomas yun. Minsan yung parang sinasakal. Palpitasyon, napaka-common na naramdaman, lalo na kung ikaw ay nagpapahinga, tapos bigla ka mag-palpitate, isang sintomas rin yung sakit sa Doktor, puso. marami palang sintomas yan. Mabalik tayo rin sa sinabi niyo na paninikip ng dibdib. May lunas ba yan? Paano? Unang-una, kung kayo'y nakakaramdam ng ganyan na paninikip ng dibdib, hingal, o kaya madaling mapagod, hindi ko iaareglo sa sarili ko yon. Maring gawin ko ay unang magkukonsulta na agad ako sa doktor para malaman tama ba suspetsa ko. Maraming pamamaraan para malaman kung yan ay talagang sakit sa puso o hindi. Malalaman ng doktor kung ano ang sanhi at kung malaman niyang sanhi ay maaaring mabigyan ng payo o kalunasan sa pamamagitan ng test, paggagamot o di kaya sa ibang paraan na medyo mas agresibo. Pero doktor, kung yan ay talagang mangangailangan ng mga diagnostic test, unang-una, yan ba ay maaaring iwasan? Paano nila may iwasan? Magandang paraan ng pag-iwas. Sa lahat ng bagay,
prevention is better than, well, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Sa lahat, pwede naman, sinabi ko, ang di lang mapalitan ang iyong apelido. Pero kung naalagaan mong katawan mo, tamang exercise mo, kumakain ka ng gusto at saka tama rin ang iyong diet, tapos inaalagaan mo katawan mo, hindi ka naninigarilyo, wala kang mga bisyo, sa tingin ko ay maiiwasan naman ang sakit ng puso. Lalo na, ang primary consideration, kadalasan pag may sakit ng puso, ay mga blockages na sinasabi. At ito ay kasabay ng cholesterol, ng sedentary living o di kaya pagkatamad sa pag-exercise at saka pagkakain ng mga masasama. Maaari bang ibahagi ngayon ng ninyo po kung ano po ang pinagkakaabalan ng Philippine Heart Association at ngayon ay Heart Month? Sa Heart Month po, tuloy pa rin ang laban sa sakit sa puso. Kasi sa aming pananaw, kung ang aming mga kababayan ay alam ko anong iiwasan, bagamat mawawalan kami ng pasyente, maganda, that's a very good negative for us. Kasi ibig sabihin, mas maraming mga malulusog na tao. Ano po ang naibibigay nating mensahe sa kanila? Kung meron tayong ibibigay na mensahe, yung maikli lamang na sa palagay natin matatandaan nila at iyon ay kanilang gagawin ngayong Heart Month. Isa sa aming mensahe sa Philippine Heart Association is 50 to 100. Ang ibig sabihin po nun, 5 servings of vegetables and fruits per day, 2 hours only of any electronic gadget per day, 1 hour of exercise per day, 0 to soda, 0 to smoking. Iwas sakit puso, iwas doktor, lusog katawan. Sana natandaan niyo po yan. Maraming salamat, Dr. Helenong Garcia. Maraming salamat din po, Asik tayo. Nandito pa rin tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Kasaysayan, serbisyo at mga programa ng PhilHealth ay atin na pong malalaman. Makakasama natin ang magkukwento niya na si Dr. Israel Francis Vargas, ang OIC ng PhilHealth Corporate Affairs Group, Vice President and Spokesperson. Magandang gabi po, Dr. Ish. How are you? Magandang gabi po, Doktora. Ganda po ng set natin, no? Well, yes. Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood. Hello po. Kailan po ba at paano po ba nagsimula ang PhilHealth? Well, actually, ang PhilHealth is an offshoot of the Medicare. Kung medyo bata pa tayo, pero meron talagang Medicare noon na kung saan naman ito ay napapabilang lamang sa mga employed sector. So dati kasi merong government Medicare, GSIS Medicare, SSS Medicare. However, ang nilalayon kasi ng ating gobyerno ay itong National Health Insurance Program ay para sa lahat ng Pilipino. So from Medicare in February of 1995, na-signan into law yung tinatawag na National Health Insurance Program. Okay. Together with this ay na-establish or naipatayo ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth to administer the program. Since then until now, ito na po yung Philippine Health Insurance Corporation or mas kilala sa tawag na PhilHealth. PhilHealth. So we started also having the PhilHealth Express ang tawag namin doon. So meron na kami sa malls and ngayon ang aming offices doon ay bukas during mall hours. Very convenient. Ano-ano po ba yung mga hakbang upang maging miyembro ka ng PhilHealth? Well, Doktor, actually ngayon napakadali na. Sa loob ng 19 years, nagkaroon na kami ng 3 batas. So we have the RA 7875 in 1995. Then we had an amendment in 2004 for RA 9241. And then last year alone, in 2013, we had another amendment, RA 10606 na po kami ngayon. At doon po sa, through the years, at sa ngayon po, pinadali na lalo ang pagpapamiyembro sa PhilHealth. So ano po yung mga steps? Actually, ang kinakailangan na lamang po ngayon, unang-una, meron tayong tinatawag na PhilHealth Member Registration Form. We call it the PMRF.
Ako naman tawag ko, PhilHealth's most requested for. PMRF pa rin yung doktora. Kasi yun talagang hinahanap lagi. Ang kinakailangan na lang po ngayon, to fill in the details ng PMRF, i-declare po ang pangalan, kung ano yung mga impormasyon, yung po mga kailangan i-declare na dependents, qualified dependents, i-declare din lang. And then sa huli, sign-on to certify to the truthfulness of the fact ng mga information. Pagkatapos po nun, dali na po sa opisina ng PhilHealth, Pwede po sa i-evaluate malls. pwede sa malls, bibigyan na kayo ng numero at pwede na po kayo magbayad. Very Yun pong mga documentary requirements na yon ay tinatanggal na natin. Maliban na lang kung may mga inconsistencies dun sa i-declare na information. Like, halimbawa po, i-declare na qualified dependent ay anak ninyo, pero ibang apelido. So, we need to check on that. So, yun pong mga ganun. Pero otherwise, PMRF lang po, fully filled up PMRF, magiging member na ng PhilHealth. Para malaman po ng televiewers natin, magkano po yung fee? Opo, sa ngayon po, starting January 1, 2014, ang atin pong minimum premium contribution para sa lahat. Sa lahat po kasi ay 2,400 or ito po para sa mga non-informal economy ay babayadan nila ng pwedeng quarterly, which is 600, or kung bibilangin natin in a daily basis, parang 6 pesos and 60 centavos lang. Murang-mura Mas po. mahal pa po ang sigarilyo. Tama. Kahit sino po ba ay pwedeng maging miyembro ng Actually, ang PhilHealth? mandato ng PhilHealth ay bawat Pilipino miyembro. So talagang kahit sino po, lalong-lalo na kung tayo Pilipino, dapat ay miyembro ng Ilan na po, PhilHealth. Dr. Ish, ang miyembro ng PhilHealth? In 2013, data natin, kasi katatapos pa lang naman, we have around 81% of the population. Wow. Or that's roughly around 80 plus million as of the projected population of 2013. Okay, ang dami na po. Ano na po yung mga benepisyong makukuha ng mga miyembro ng PhilHealth? Well, definitely ang ini-offer po kasi ng PhilHealth is a social health insurance. This is a financial protection which we provide to the members. No? Ibig sabihin, sa oras ng pagkakasakit or sa panahon ng pangangailangan sa gamutan, nandiyan ang PhilHealth para mag-provide ng financial protection or yung tulong sa pinansyal, no? Kasi syempre, alam naman natin ngayon, medyo mahal na ang pagkakasakit. So, yun naman po yung protection na ibinibigay ng PhilHealth. Anong-ano yung mga basic benefits na binibigay natin? Well, we have the inpatient care. So, ibig sabihin, pag kayo na-hospital para ma-confine sa isang sakit or kailangang operahan, binabayadan natin. We have the outpatient care. So, ilalagay dyan yung ating mga ambulatory surgical operations, dialysis clinics, maternity clinics, rural health centers na nagpo-provide ng outpatient care. Yan po ay kino-cover din ng PhilHealth. And of course, emergency and transfer services. Okay. Ano naman po yung mga maipagmamalaki ng PhilHealth ngayong umabot na ito ng, 19 years? Yeah, we're celebrating our 19 years. Well, for a fact, sabi ko nga, kami po ay nado na nasa around 81% of the population covered, enrolled. So, meron pa kaming around 19% na kailangang isama. Pero ang maganda dito ay talagang ang Department of Health together with the government is really bent on making every Filipino a member. No? At yan po ay nakapaloob din at nakasaad sa ating tinatawag na kalusugang pangkalahatan. So kami ngayon, ang isa sa pinakamaganda nga po is even the government is actually enrolling around 14.7 million families. Ito yung tinatawag natin na indigents. Okay. Hindi na po sila magbabayad? Hindi po sila magbabayad. Ito po yung ina-identify na mahihirap ng ating mga kababayan. Ang nag-identify is the DSWD through the National Housing Targeting System. Automatic po yun, member ng PhilHealth. And the government is paying the premium contribution for that for around 35 billion. Wow. Last year kasi that was like 5.2 million families lang. So sa ganung paraan pa lamang ay nakikita na natin no, na makukuha natin yung mandato. Pagdating sa benepisyo, right now we're paying around 1.2 billion pesos as a benefits every week. Every week? That's weekly for us. That's a So lot. padami ang natutulungan din natin. We have covered around 9 out of 10 facilities, healthcare facilities in the Philippines. Pati po hindi lang naman natin ina-accredit ay hindi lang mga ospital. We're accrediting also other healthcare facilities. Kasi kasama naman sa benepisyo natin even yung outpatient na sinabi ko. Kaya even po yung mga maternity clinics, animal bite centers, freestanding dialysis clinics, rural health centers, yan po ay ating ina-accredit. Although ang isa namin maipagmamalaki talaga ngayon, no? At ito naman ay nakalaan din, especially sa ating konstitusyon, sa batas, at ito ay itinataguyod din ng
kalusugang pangkalahatan, yung tinatawag naming no balance billing. This way, we can actually provide them 100% financial protection. And ito, ang maganda dito is later on, kung talagang ginagamit na nila ang PhilHealth at ang mga serbisyong pangkalusugan, ay wala na yung sinasabi na walang Pilipino na hindi nakakakita ng doktor. Opo. Kasi alam nila na kahit pumunta sila sa ospital Wala at titingnan namang sila, bayad. wala nang bayad, wala silang kailangang bayaran, dapat hindi na sila natatakot magpatingin at magpa-ospital. Dr. Ish, tulungan nyo naman akong hikayatin yung mga hindi pa na miyembro ng PhilHealth na magpa-miyembro na po sila. Opo, well, gaya nga ng sabi ni Dr. Gara, hinikayat po natin at syempre pinagpapaalam natin sa lahat na dito po ang PhilHealth. Ang PhilHealth po is, siya po ang nagtataguyod ng ating National Health Insurance Program. So sinasabi ko po sa lahat po ng hindi miyembro, napakadali niyo pong magpamiyembro ngayon sa PhilHealth. Kailangan niyo na lamang po fill up pa yung tinatawag nating PhilHealth most member. requested. Yes, the PMRF. At wala na po tayong mga documents na hinihingi, dahil lamang sa ating mga opisina. Ang ating pong kontribusyon sa ngayon, 6 pesos at 70 centavos lamang po pang araw-araw. So, para po sa lahat ng hindi pa miyembro ng PhilHealth, magpa-miyembro na po tayo. For any other information po, Doktora, no? You can check our website, www.philhealth.gov.ph. Pwede rin po kayo nga mag-email sa amin, actioncenter@philhealth.gov.ph, or call us, 441-7442. Dr. Ish, thank you very Thank you, much! Doktora. Sa ating napakamakabuluhang talakayan, siguradong malaking tulong ito sa ating mga kababayan, lalo na at hindi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng sakit o maaaksidente. Sana naman wag po. Sa aming pagbabalik ay atin ang matutunghayan ng Healthy Lifestyle segment na handog namin para sa inyo. Nagbabalik po ang The Doctor is In. Kaugnay po sa proyekto ng Department of Health na Pilipinas, Go for Health, na may 4 na slogan, Go Sigla, Go Sustansya, Go Smoke Free, at Go Slow sa Tagay, ay may hinanda rin po kaming primer na nagpapakita ng pagsuporta sa kampanyang ito. Roll VTR! Handaan dito, handaan doon. Kainan dito, kainan doon. Likas na sa ating mga Pilipinong pagkahilig sa pagkain. Kaya naman napakahalagang maging conscious at makadalo sa mga seminar na tumatalakay sa tamang nutrisyon dahil lingid sa kaalaman ng marami na hindi na pala tama at healthy para sa ating mga katawan ng ating mga kinakain. Hindi lamang basta nakakabusog, dapat ay lagi ring siguruhing ito ay nakakapagpalusog. Kailangang may advocacy, proportionality, calorie control, moderation, variety, at nutrient density. At ito naman ang wastong laman ng pinggan na dapat nating tularan. Tamang pagkakahati-hati ng prutas, gulay, protina, grains at dairy. Maliban naman sa tamang intake ng pagkain, kailangan din laging mag-ehersisyo. In a day, ideally it's 30 to 45 minutes, no? Not really vigorous o yung matitinding exercise, just na matone lang lahat at lahat ay gagalaw. Siguradong sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, kayamanang kalusugan ay makakamtan. For everybody's information, ang pagsusumba, hindi lang naman po pagsusumba at iba pang mga ehersisyo ay ina-encourage po namin ang public na tayo po na magsama-samang mag-exercise dahil to be able to achieve optimum nutrition, hindi lang po ang tamang pagkain ng mga pagkain at malayo sa mga sakit. Ito nga yung tinatawag nating lifestyle diseases. Kasama na dyan, to abate or mabawasan yung sedentary lifestyle is to have Zumba or exercises na makakatulong sa pangangatawan ng mga pangkahalatan. Pilipinas, go for health!
Nasaksihan nga po natin ang isang paraan upang mapanatili natin ang ating mga katawan na healthy. That's right, Asek. Sa pagiging alisto sa ating mga kinakain at regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili po natin ang kalusugan ng ating mga puso. At sa pagkakaroon din ng sapat na kaalaman tungkol sa mga posibleng sakit na maaaring dumapo sa ating mga puso ay tiyak kaming magsisilbi itong upang maging maingat ang bawat isa sa atin. At tandaan din na may mga programang handog ang ilang organisasyon, ang ating gobyerno, na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat, gaya ng PhilHealth. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod at na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website www.doh.gov.ph. Ako, ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag, ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede niyo po silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari niyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Gusto rin po namin mag-thank you sa Glorious Blend, A Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin silang tawagan sa kanilang telephone number 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman pong inyong in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging nagsasabing, The Doctor is in!